but our text will be revolving all throughout the first two chapters, which epistle ni Apostle Peter. Let us read it, beginning verse 1 with the libro with the Peter, First Peter, beginning verse 1, go. Wherefore laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings, as a newborn babes desire the sincere milk of the word, that you may grow thereby, if so be that the tasted the Lord is gracious, who coming as unto a living stone disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. You also, as lively stones, are built up as spiritual house, and holy priesthood, to offer an offering of sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Wherefore also it is contained in the Scriptures, behold, I lay in Zion the chief cornerstone, elect precious, and ye that believe on him shall not be confounded. And you therefore which believe he is precious, but unto him which is obedient, the stone which buildeth this cloud, the same being the head of the corner. And the stone stumbling in the rock of offense, given to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. But you are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Which in past were not the people, but now the people of God, which have not obtained mercy, but now have obtained mercy. Therefore, beloved, I beseech you, as strangers and pilgrims, abstain from us which war against the soul. And not give your conversation honest among the Gentiles, that for us they speak against you as evildoers, and you will have good works which shall be all glory to God in the day of visitation. Submit yourselves therefore to ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme, or as to the governors, as among them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well. For so is the will of God, that with the will doing you may put to silence the ignorance of foolish men. And even in that using your liberty as a cloak of maliciousness, as the servants of God, honor all men, loving the brotherhood, fear God, honor the king. Servants such as general masters, although fear, not only for the good and gentle, but also for the poor. For this is the authority of man for conscience to our God, your reveal grief, suffering properly. For the glory is the beauty. Folks, you take it patiently, but if when you do well, and suffer for it, you take it patiently, this is acceptable with God. Even we are told in your old, because Christ also suffered for us, giving us an example that you should follow his steps. Who did not change never like a mountain of Zaman, who gave us revival again, is a sufferer betrayed not, but committed himself to him that judgeth righteously. Who is also shall bear our sins cordially on the tree, that we being dead to sin should live under righteousness, and whose stripes you were healed. For you were a sheep going astray, but are now returned unto the shepherd, which is the bishop of your souls. Ni Apo Diyos, iti mapadayawan, mapadayawan kayong tumaw. So actually, iti libro iti Peter that nag-address na ito kadagitoy ng Kristiyano or Jewish believers in particular, because they are actually being persecuted, especially kadagitoy ng Gentile believers. Actually, dito'y as naman lang nanayon na diya itisal ni Apostle Paul, kadagitoy ng Kristiyano ni Jerome. Nga makita tayo iti kakabsat nga ipagpagana iti mautudi nga passages nga tayo binasa about the sufferings that they are going to encounter. Ada iti sufferings, ada dagiti na persecutions, ada dagiti na marigat nga ma-encounter iti believers. And iti katima na iti 1st and 2nd Peter that endurance with no patience dagiti na namati. Actually, gari iti kakabsat at saan nga agkabalin daytoy no saan nga ma-addressan daytoy nga number 1 nga problema. Na saan lang nga problema dagiti na una nga namati that were congregating during those early churches, but even in our churches of today. And that is
mentioned iti may nga passage dito iti verse 2. As newborn babes desire the sincere milk of the word, that you may grow thereby. So dagiti dagayem kakabsat ket amin nga namati that comes di kulak nga imay kini Kristo ket nayari tayo kas maysa nga baby. Wenno maysa nga ubing pay, maysa nga infant nga masapol nga agro, masapol nga dumakkel iti pamati. So dagitoy da iti requirement tapno kaya tayo nga ma-endure iti persecutions, kaya tayo nga malasatan iti suffering. Amo tayo ba iti maysa nga ubing handa nga kaya dayta isu nga daytoy iti dawdawaten ni Peter kadagitoy da nga namati because in chapter 1 Una naman lang in verse 22, saying, ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of our brethren. See that you love one another with a pure heart fervently. Being born again not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. So na-mention dito yung iti seed na iti saong gayat niya po Diyos nang runa iti panakaisalakan at may sana bukol deta na naimula iti puso kayo. And then we have studied further na iti bukol kat mayari kay kanudlan iti saon niya po Diyos nga da iti klase iti grounds wino puso nga mabalin nga maimula na. Detatot jay kunatayo jay nga shallow ground na idimay iti kunatayo jay nga tudo nga nabiksakot na yanod. And then ada jay stony ground o stony heart nga nagramot, nagkalatkat, nagpaisok nga hindi may itinapigsan na init kung saan na nga nalasatan apay aya awan ngay iti kinumputan jay ramot na isungan na laylay window jay kuna tayo nga good ground. So I hope and I pray na ito nga saon niya po Diyos ng runa iti panakaisalakan nga iso iti tunda kada tayo kat natinag window na imula data iti good ground, because the message that we are going to discuss today I entitled it as a message that deals about growth. So iti mensahe at aday ni title na Grow Gloriously. Grow Gloriously. So saan kung amo no aggo-grow tayo talaga wino saan dapat tayo iti growth kita tao ada jay kuna tayo jay nga agsasaringi ada kada tayo di agumbunga nung saan nga jay kayat niya po Diyos nudigot jay kayat iti tao. We often grow in hatred. We grow in criticism. So dagiti dati agumbunga kada tayo, dagiti dati agkakalatkat, dagiti dati agado nga makita iti biyag tayo jay growth in offendicitis. Dagiti dati mag-describe iti namati kata. Nga saanin nga jay panagrapo iti pamati tayo, agbalin tayo kumang nga natipker, nga iso da ito iti tarigaga ni Peter, nga pagbalinan na ito nga namati, iso nga insurat na piman, da ito nga epistles na. But actually, gagayon din kakabsan, makita tayo dito na iti, kunana iti grow kat mayari da ito iti business world, wino iti sporting world. Iti basketball that composed of how many players iti basketball? Justin. Mano ti player iti basketball? 10. So, kunak no 12. Actually, 12 kuma. Kat iti agay-ayam iti basketball court kat 5 laeng. Ada iti reserbana nga 7. Kat nakikita nyo iti sport kakapsan kat either sikakat may saka nga asset wino may saka nga liability. Kastamot lang iti may saka negosyo iyo makonsider ka nga may saka nga asset or nohang ka nga asset kanya iti pagtinagam liability. So nagyada banag nga saan nga agro kung saan nga bunga they call them liability. Dagsen. Dagito'y nga players nga saan nga perform. Apod na ta mabaybayadan, apod na nga adat uniform da,
They are liability. They ay nagkaya lang niya pagbasit at nabadlog, naginanan. See? Kat saan nga maka-encourage diya iti may sangating. Instead nga, kay team kat ma-encourage, they are becoming discouraged. Iti resulta natin ma-discourage kat maaba. So maabay nga na importante kakapsat iti growth, iti biyag tayo saan lang kakadagito yung mga object lessons ngayon sa ko, because dahita iti kasapulan tayo, iti dahito yung panagbiag kat panagserbi kiniya po Diyos dito yung trabaho ito ka. Kat ada iti talo nga banag, nga dapat na pagruwan ditong gamay sa kada tayo, tapos balin kayo nga natigker. Saan lang nga natigker? Nabunga. Saan lang nga nabunga? Bumayag. Saan lang nga bumayag? Doon at consistent akasmay sa mga believer. Kasi, ti problema ka tatay, iti amin nga simbahan kat jay, kung kunakon nga awanan tin ka iti kunatay jay nga panangipapati iti panagserbi. Awanan kada tayo jay kunatay nga panangibalor iti panagdayaw ket panagserbi kini Apo Dios. We are just going with the flow. Nga hanggang nga makita iti bahita yun no ada iti may tulong ko dito simbahan with no jay kunada nga binge warmer plan. Taga tugtugaw pala katno pangpadulang ti attendance and very sad kakapsat no kasjay tayo. And hanggang sa tayo ipagayatan niya Apo Diyos kahit na actually whenever the Lord Jesus Christ and even His apostles and His prophets when they open their mouth kahit da nga dagitigan nga katao kat agbalong da kuma nga umasnen da ipagayatan niya Apo Diyos. So iti karit kada tayo but are we really growing today? And if we are growing, is it growing is so, makita tayo dito, no, dahil titaragan, at makita nga, dahil dahil ito yung taragan nga talaga na nalugmod, mayat na buyabuyan. At maka-encourage niya eh. Makita niya taragan mo tayo, mayat iti panag-dakulda. Yung ada dati makita yung dyan nga, na isang sanumina nga taragan nga, iso nga iti, nabukal. Buhay din ka, na kayo magtaragan, di ba? Makikita kayo dahil kita yung kuma, dahil kita yung kaksin, hanggang nagpapahirap apa, yan, nakitaan dahil ito isong iti. Kagawan di kanon na. Hanggang na dyan kanon, suda pwede na alis to nga ginom. So dyan kasapulan na tapno, growing ko na, iso dyan priority na. Iso nga mayat nga buyanan. Kahit nangasawan, dakal iso na, kumpara kadagay na duma. Kastaman iti mula, agmula ka na kastaman, makitam dagiti da nga mula, madati na isang salumina kinyata. Ada iti nadaras nga, dumakal, no ata nga nadaras na ta, because i-absorb na dagiti da nga abono, tartarakatuon na dagiti da nga ititid bukit ko na. Kat kasta tayo akas may isang nga namati, may papan iti sasaw iti akin. Kat yung muna nga tayo makita dito is, we must first grow. Number one, in learning. Learning speaks about knowledge and wisdom. Isong ado iti passages na unless we are growing in knowledge, we can never grow in wisdom. Knowledge of whom? Knowledge of the Lord Jesus Christ in God the Father. Nagiging na lang, iti dapat na napag-growan tayo. No si asino ni si Kristo, as isuna iti God the Son, kung siya sino dahil yung God the Father, and so with God the Holy Spirit. No kasano tayo maamuan, kung maawatan dahil yung Diyos, isu iti mang determine how gloriously we can become as a believer. Yung sabali karon ti pag-growan tayo eh. Ag-grow tayo physically, ag-grow tayo financially, ag-grow tayo materially, ag-grow tayo as a family, physical, ngayon saan nga spiritual. Lumawlawat yung pamilya tayo. Kung nagawin din niya, lumawlawat yung pamilya. Dati duwa nga ako ko. Dati duwa nga anak mo nga nangasawa. So the family is expanding.
Kung nunitaan tayo, if your family is expanding, adali ti may nainayon, ang yamat nga kayo pamati, are you also growing spiritually? Kaya taman iti sa lutsud nga sumbatan tayo pa. Adda kadikin ka dyan wisdom, adda kadikin ka dyan understanding. Tapno makita ang jay baging, no si kakat asik, o no si kakat layagin. Are you following? Kahit di may sama simbaan, ado iti liability na the tendency kinita na simbaan will never move on. The church will never grow. Because what we will be doing, what will the pastor be doing, what will be the word of God be doing, will just be addressing those liabilities. And never enhancing the assets. Ito problema natin ngayon. Kung sabay kung matatitaligan ay itong galmaysa, tatakbalit tayo nga asset. In what way? By growing and learning. Learning the Word of God, we are growing in our knowledge and in application of knowledge, that is wisdom, in the choices we do, in the choices we make, in the decisions we do in life, will always be glorifying to God. Hindi kita na-trigger ka, kaya ako. Kanahin mo, ibagbaga ka na kayo, kanta yung naikat niya po Diyos, ti aniyaman. Namang ikurita na, iti pagkurkurangan tayo, wenong mali nga aramid kayo. Kasla ko mga attendance sheet data eh. Kasla ko mga performance card data. Nga saan ko mga mamarkan, iti red mark. Iti attitude tayo kiniapo Diyos, bantayan tayo kumara ito eh. Iti problema, handa mapaganaw na dito eh. So we are just living a life that is normal. Handa yung nga mo kakabsat. May pagbaga tayo na namati tayo, nung jay growth, nga birbirukan niya po Diyos kada tayo, birbirukan iti simbahan na kada tayo, saan nga makita? Why? Because instead of growing gloriously, we are stunted in our growth. Saan nga grow? Nung makadagaw tayo, grow kada tayo with animosity. Diyan negative things, imbis nga diyan positive things, tumalo kada tayo, diyan makapa-encourage, diyan makapa-discourage. Iso nga gano, ag-istorya, da kayo nga, agpapada, ipanot na, agpapada, synchronize, get, pag-isistoryahan niya, dagay na banag na makapa-offend, ipag-didiscussan niya. Iso nga, ato kada tayo, tisan na bumaya, ato kada tayo, tipasto, papahali-bahali, iti simbahan na. Because of those things. Wala karon, I was saved in the church, and I stayed loyal to the church, and even to the man of God. Ano man sukat kay pastor ko, doon na perfecto. Nagadoy tinopholes na. Nagadoy ti ugali na, kadaramid na, nga nakapa-offend iti kakadwami nga yung people, but we stick to Him. Kaya, hanggang sulat ng isalakan kada kami, ni Kristo eh. Matalusan tayo? And for that reason, adoy ti kakadwami, adoy ti kabatchmate sa alam na nag-grow with us in our church. Gusto ko naman, may meet mo iso na awang kinyada dera. Sa actually, kadwang kinyada, hanggang nagsusunod kinyada. They are no longer proud of what we call the family of God. Iti words by the tag, sublidan iti old life ka. Haan nga, kasi jay kumay, iti mapasama talaga. That's why we need to grow in knowledge and understanding, in learning, and this is the constant in life. Learning is a constant process. Mawakan tayo. Hantay mo tayo, binasa tayo lang, di may isang word, naawakan tayo, sige na, no. If you keep on reading and reading and reading, the more beautiful it becomes. The more clearer the picture will be. That is, if we are growing gloriously. Secondly,
not only to grow in learning. Ano kita yung dito kakabsat, magmayat siya kuna ni Apostle Peter dito eh. Ano yung kuna na, you are a peculiar people, a chosen generation. We are special in God. Kahit na special tayo, inbaga na dito eh, there's certain calling na isuwi di kasapulan tayo so that we can what? Grow also in laboring. Takaduan nga Kristiyano tata, hey, listen carefully. You could be a member of the choir today, but how about next month? How about next year? Ayos to na pala sa Magaling na mag-around ka, activities tayo. You love to join in our walk of faith. You love to join in our mission field. Nung kalpasan nga napasyar mo dyan, pag-o, kalpasan nga napasyar mo dyan, Pangasinan, mas parang nga napasyar mo, i-jay, Baguio, kung lang Trinidad, kalpasan nga napasyar mo na dito na missions, napadasa mo na nag-join choir, napadasa mo na nag-walk of faith. Then after that, napukaw ka. Why? Your Christian life just by experiencing it in that story. Meaning your labor is limited. It should not be. Kasi sabi dito, naiiba kayo, sabi ni Peter eh. Ang pagkakaiba natin, kung yung ibang tao, madali silang mapagod, madali silang mag-surrender, pag na-experience nila, tama na, puston, punagan, but for you, that is not what describes your life. Our life is actually characterized by constant labor. So, kagyaman tayo, kadali ka kakapsat nga, dahil di commitment na, nasabay ko man, maduplik, manyapay, itinaramin ko tata, sabay ko man. Ano pa iti paramida kiniya Diyos? Yung testimony ti Baysa nga lakay. Nga kamagbaptize tayo lang last year. I am now 72 years old, sabi niya. Sabay ko nga, tanay-nayunan niya ako Diyos, iti tawon ko, kag makapagserbiya kinkwa na, in just a very short time, God is answering His prayer. Bakit? 3 of his family came and followed the Lord in baptism. Anya diya ay gapot at italigaga dyan ang mga ag-labor ag-serbi. At makita yung kakabsat, Lord na kayo, ang kayo may diya ay grabe diya kalakay na nga diya. Nagadayo ti pagapuan na, that is almost, I think, Santa Cruz. Malapit sa Kalasyaw yung bahay nila hanggang sa Basista, that is almost around 20 kilometers. Bisiklitahan na natin ka, pili ka. Hindi ka pa napapagod. Hindi, masaya na ako kasi niligtas ako ng Diyos eh. Nung ka na kayo, nagasinag. And yet you find reason to excuse yourself. Jay, bakit nga dahil Jay? Bakit nga dahil Jay bagulin? 94 years old. Iti balay na, beside the river, di baba niya, di baba, lumagmag na na sumakad. At nulang makapagserbikin niya ang Diyos. All these are enjoying their life, laboring for Christ. While we are young, we find excuses. We limit the labor that we can offer to God. Yung kinapagmita, rarami doon tayo nga rason. Diyan ko nakakata tayo sa Sunday school, presumption and assumption. That's why we have our yearly plan of our church activities so that each and every member can participate. Ang nangyayari, while we are planning, you are also planning of your own. And most of your plan is not actually laboring for God, but laboring for the other God of yourself. Sabi niya sa kanilang laboring dito eh. Ano
Anong sabi niya? Na kahit man lang sa ordinance ng mga tao, for the Lord's sake, you have to submit. Oh. Anong sabi niya sa verse 14? As unto governors, as unto them that are sent by Him for the punishment of evildoers. Magsasubmit tayo sa isang gobyerno na pinapunish ang evil. Hindi niya tinitolerate ang evil. Yan ang ibig sabihin ko. Kaya ang isang gobyerno na pinatayo ng Panginoon ay gobyerno na magpapunish ng evil, na magbibigay ng disiplina. Pero kung isang gobyerno ay hindi ito pinapahalagan, hindi yan po itinayo ng Diyos. That's why we ought to make what? Godly decisions in life. Sabi ko rito, to grow in laboring means to be obedient. And obedient will lead you to grow in fear and reverence. To grow in gratitude. To grow in confidence. At may isa na banat na makita tayo dito Ijaya chapter 1, we do not have time to go there. Kaya karit ni Peter na kuna na, gird up the loins of your mind. Anya ka diti loin. Ano ang loin? Isu daytoy centerpiece iti human body. Nga isu ti mang determine ti strength tayo, no kaya tayo nga agpagkat, kaya tayo nga tumakder, no kaya tayo nga magna. If no daytoy kat na paralyzed, may sa tayo nga gulay nga kuna iti Tagalog. Nawatan tayo. Isu nga adu kada tayo, di magi tayo, kinyak mismo nga pastoryo, whenever I do manual labor, adajay ibarikas ko ditoy, strap. Nawatan nyo? No apay nga ibarikas ko ditoy because ang i-age iti physical body, kat kumapapsot na ito'y, masapo na rin, pursak na tatapno tumigker. So diay, gird up your loins. Yun ang sabi ni Peter. Mawatan tayo. Hindi, isulat natin nagkagawa na adagayang iti, loins, iti mind, and we need to strap it, we need to gird it up, we need to strengthen it. How do we strengthen it? In laboring. Isu mo nalaka ka na mauman, nalaka ka ma-offend, because you are never laboring for God. Napakatindi. You're easily offended. You easily backslide. Why? Because your minds, the loins of your minds are not girded up. At sino timang igagalo kita tapos tumigper, sino timang re-reinforce kita the things that you do in the ministry of His kingdom. Isu nga masayangan ka nga, ay magkikitang bagay ay sayang dagiti nga kararwa, sayang dagiti nga nasirang, anya nga itikunada niya kung sumaluda, anya nga itikunada lumapukawak, anya nga itikunada nung ma-offenda. It becomes your encouragement. Amen! Pero kung wala kang ginagawa, wala talagang mag-reinforce sa'yo. Di ba ano ay magiging rason mo? Ako maglaan makinamamugin niya, ako maglaan dapat padasak na kastay, so bayaman na rin kastay. Kasjay iti rason tayo. Whether akseptaran mo ino saan kastati mapaspasama, iti biyag itong gagawin. Then, sabi ko rito, gird means to strengthen and hold, to make it strong. It also means to fix and firm in loving. Yan. What do you love? The things that Christ loved. Ang kita tayo sa attitude tayo, kung ang mayayatong niya ako Diyos, kung ang mayayatong ni Kristo, but you are not loving the things that He loves. What is that? Service in worship. Mas gusto natin na umuwi sa bahay natin, doon tayo matulog. Aguyat ni TV, mas kahit
Isiskalan di cellphone tayo. Mas kaya tayo magdagay babarkada, gagayin tayo makichismis. Mas kaya tayo magbibuyahan tayo, tarakan tayo. Nagadayin muna tayo, kisa diyan ng basbasa, diyan sa onya po Diyos, makitugtugaw, makifellowship, iti believers. Iti aldaw, nga puntara na, nga panagdayaw ito. Itong nangyayari sa atin. And we are not growing gloriously. We are growing backwardly. So ano ito, di pagbalagan di anak tayo? Balas-ubas na. Ano ito, mapasa ikapututan tayo? Unfaithful na ito. So, ano niya, pagbaga kada kayo mga parents, unless na maayat yun na ito, it will secure your future. So anong magiging sa atin? Ano ito, pagbalinan tayo ito? Ano yung magdanagan na dahil ito ang anak tayo, bakay basura na tayo, tulo bakay kubumakot tayo. Aywanan na tayo. Kung sa bahay, ganit yung karaminan tayo eh. We labor for things that we can see where money is. But we never labor in things that will make our faith firm and steadfast. And lastly, grow in learning, that is wisdom and understanding. Grow in laboring, that is obedience and humility. Grow in loving, it means holiness and submission. Andito, na-mention niya yung pag-ibig. Libito. Kulat nito yun, dito yung problema. In loving, we must not be possessed by our possessions. Listen carefully. Do not let your possessions possess you. Possessions means the things that you have. Or position is your seat of office. Saan nga dagito'y kuma iti mang possess kada tayo? We possess them. No, kita nyo the order, iti creation, from the order, iti commands niya po Diyos, we actually ought to manage them properly. The problem is, it's the other way around. Kung nakarutin ka eh, sino ka na kayo tingayanak, ditirabaw titaga, nga dati balay na. Blessed are you kung nandito sa malubungan. Nga dati pamilya mo. Kasi, nayanak ka na, dati asawa mo. Awan ni. Amin ka na tayo dito, nayanak dito yung rabaw tidaga, na awan. Right? Naked him. Nang joke. Sila mula ka nayanak. Isu mamakatalan, isu lagi ni Apo Diyos, maksitar na dahil ito na tragedies na nagpasama mitibiyag na, apa yan yan? Because he understood his being. And if we cannot understand our being, we can never love gloriously and grow in our love. Anong nangyayari sa atin? Ang problema rito, our positions are the one that possessing us. Ibig sabihin yan, the things that God granted on us are the things that manages us. Instead of us managing them. Kung na kayo mapalintis na dati anak na dito eh. Hanga na kita anak yun, timang iman-managing ka. I-manage tayo na kita anak tayo. Na kayo nga dati trabaho na, saan na dati trabaho, timang i-manage ka, i-manage mo na saan ang trabaho. Everything should be done in loving. And who should be loved?
It's not our family, it's not our job, it's not our possessions, but the one who give it all to us. Sapay kung makamakawakan tayo dito eh. Tagulat dito eh, without growth, our life is meaningless. Kung hindi tayo lalago sa learning, hindi tayo lalago sa laboring, hindi tayo lalago sa loving, our life becomes meaningless. Ang galingan ka na kayo, hindi pa kaistorya ni Steve Jobs. Right? Nasa nga college dropout niya. Nalain. So nga iti value, iti apple. Becomes the most pricey brand in our time in terms of technology. But nung makita iti yung speech na, awat serbi na dito, ini-invite ini yata kay cancer. Iniyan, itibiyat kayo kasbay sa nga naman, hey, listen! Kaslahan ka nga agsakit. Kaslahan ka nga matay. Kaslahan ka nga agrigat. And yet, everything, sabi ng Panginoon, is in His hand. Our health is in the hands of God. Our wealth is in the hands of God. Our life is in the hands of God. Pero ano ang iniibig natin? Yung mga possessions natin. Nabilang ko, attendance tayo di last Wednesday. Kung nandiyan may isang kids, pastor, ano tayo? 50. Maraming bakanting upuan, 50 lang tayo. But during Sunday, halos puno tayo. Why is it totally different during Wednesday? Because during Sunday, God is talking to us. But during Wednesday, we are talking to Him. Do you want God to listen to you? Only then that God will listen to you if we listen to Him. So as we close this message, kulang nito'y, without growth, our life is meaningless. It becomes futile. Futile ba yan? The way you pronounce, or futile? Ibig sabihin ng futile means without value. Na di-devalue pala yung buhay natin pag walang growth. Kasi dyan mo titikwarta. We love to put our monies in the bank, but actually, it is the bank that is earning, it is not us. Many Christians are afraid to engage in business because of the risk, no? Because they do not have faith. So they love to put it in the bank, thinking that they are safe. Pero sabi ng Panginoon, fools should not. Sinasabi ko itong illustration kasi ito ang nangyayari pag walang paglago sa ating buhay. Paglago ng learning, paglago ng laboring, at paglago ng loving. Only then gagayang kinkabsat that we will say, glorious are we in the sight of God. In conclusion, sabi ko rito, let us avoid becoming devalued. Yan ating problema. Actually, mayat iti kwartan di Pilipinas before the American occupation. Istorya, so may nga dyan kwarta nga tiyawag dyan kat yap-yap. Ba't nga yapin yan? Nung kita kat yap-yap. Nagito yung dapat dyan apil nga kwarta nga talaga, ijay na baon nga kunada, na di-value data, i-invite the Amerikano, pinukaw da iti balon di kwarta. Apa ya? Because they are creating a new money.
Dahil natin mapasamak no dahil tiguban. Everything will be given. Ang tema mo, nandiyan di mapasamak no bigat, di makambulan kita ni Apo Diyos. So di amin namin duma, italag kayo dito. Amen. But most and foremost, the top priority ito gambay sa kanatayo is to grow. Doon dito ito diya kung damay na si Martin ka nga grow, kita regagan mo kata, ako Diyos sampay ko mata, grow ka. Saan ko nga kaya nagbalinak na bansot? Saan ko nga kaya nagbalinak na manlores? Saan ko nga kaya na sana nagbunga? Saan ko nga kaya nagbalinak na worthless? I want to grow. And if ever I grow, I want to bear fruit. And that fruit should what? Should be. And that fruit again should bear another fruit. Dahil ako makikita rin agad. Tumagal ka rin, hindi pa sa pala. Salamat ako Diyos, ikitaytuloy na nagsama. Lamang kami, ikinaimbag mo. Sabay kumata, nakita kami, ibigyan ni